Ngayon po ay I was informed na kasama po ako doon sa unang mga 12 personalities na sinampahan po ng reklamo tungkol sa cyber libel investigation na pinapakondukta ni Senator Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Ito po ay classic na taktika ng mga taong guilty. Kung hindi po siya guilty at hindi po siya involved sa tanim witness at pamimili ng mga witnesses na ginagawa niya gamit po ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang opisina at ang kanyang resources sa gobyerno bilang senador, ang kanyang dapat ginawa ay nagpaliwanag siya sa taong bayan. At pangalawa, nag-file dapat siya ng leave of absence para siya ay magpaimbestiga doon sa Senate Ethics Committee kung wala po siyang itinatago at hindi po siya involved dito sa tanim witness at tampering of witnesses at pamimili ng witnesses para gamitin sa kanyang tinatawag na political mercenary and political demolition job. Partikular po sa pag-atake at pagwasak niya sa integridad at pagkatao ni Pastor Kibuloy, ng mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ at pati na rin po ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo po may tinatawag na Bustos Doctrine. Yan po ay nagsimula sa Supreme Court ng Estados Unidos at ina-adapt po yan ng ating Supreme Court at ng ating judicial and legal doctrines. Ano po yung Bustos Doctrine? Yung Bustos Doctrine po ay nagsasabi na ito po, ang lahat ng mga public officials and government officers ay sila po ay pagmamay-ari ng taong bayan. They are public properties. And so therefore, they are open to public scrutiny and public criticism. Kaya dapat huwag silang maging balat sibuyas. Yan po ay Bustos Doctrine. Patungkol po yan sa mga pagsasampa ng kaso na libel, cyber libel. Sinasabi po ng doktrina at prinsipyo ng batas patungkol po sa free speech and doctrine of freedom of expression na kung ikaw ay public official, kagaya ni Senator Hontiveros na siya ay senador ng Republika ng Pilipinas, supposedly, ang kanyang attitude dapat ay hindi balat sibuyas. At hindi pwede na itrato niya ang sarili niya as above and beyond reproach and criticism ng taong bayan. Ang ibig ko pong sabihin dyan, imbis na nagsampa siya ng reklamo, nagpaliwanag siya dapat. Kanino at saan? Nagpaliwanag dapat si Senator Hontiveros ng tapat at tama at may katotohanan sa harap ng mga mamamayan. Instead na iharas, takutin at gulat-gulatin niya ang mga nagrereklamo at mga nagbubulgar at pati na po ang mga nagpupuna sa kanya. Pangalawa, dapat po humarap siya ng kusang loob ng walang pag-aalinlangan at ng buong katapatan kung naniniwala siya na hindi totoo ang naibunyag at naisiwalat ni alias Rene na siya ay nagbabayad ng witnesses at ginagamit niya para sa tanim witness operation na kanyang ginagawa bilang special operations niya sa demolition job sa Senado laban sa mga kalaban niya sa politika at ng gobyerno ni Marcos. Ibig sabihin po mga kababayan, dapat nag-voluntary submit ng kanyang sarili si Risa Hontiveros sa Senate Committee on Ethics upang nang sa ganun po ay mabuksan ang patas at tama na pagkakaroon ng investigasyon. Hindi ang pananakot, hindi ang panggugulat, hindi ang mga panggigipit. Okay? So, uulitin ko po, ito ay mga indicators, no? Maingay yung karito ng nagtutulak ng mga tubig. May awang kasi po dyan sa harap ko, kaya maingay. Pagpasensyahan nyo na po ang paligid ni Ka Eric. At ako po ay nasa airport sa George W. Bush Airport sa Houston, Texas. I'll be flying back to New York. Pangatlong punto ni Ka Eric ay ganito. Hindi po bago at hindi po ngayon lang nagkaroon ng pagbubulgar hinggil sa modus operandi ni Senator Hontiveros na gumagamit daw siya ng tanim witness, pamimili ng witness. Technically yan ay witness tampering, mga kababayan. Ang ibig sabihin po ng tampering of witnesses, dinadaya mo ang mga witnesses.
Yan pong ibig sabihin, ginagawan mo ng manipulation, ginagawan mo ng coaching, script, at iba't ibang pamamaraan para gamitin mo sa pagsisinungaling, at ito ay sa layunin na magwasak o mag-demolish at magbigay ng kasiraan sa pagkatao, integridad at dangal ng mga tao na gusto mong targetin. And for that matter, ang kaniyang tinatarget dito sa tanim witness o modus operandi niya sa Senado ay laban po kina Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, kay Pangulong Rodrigo Duterte, at kay Vice President Sara Duterte. Okay? So yun po ang kanyang ginagawa. Ngayon, instead na ipaliwanag niya ito, tinatakot niya at hinaharas si alias Rene. In fact, sabi niya, ipahahanap ko ang nag-upload ng video na ang pangalan ay Pagtanggol Valiente. O, imbis na isubmit niya ang sarili niya at kontrahin niya ng totoo at tamang ebidensya kung hindi ba tama at walang katotohanan ang mga aligasyon na ibinubulgar ni alias Rene na siya ay involved sa tanim witness, balikan natin ang kanyang kasaysayan. Okay? Maiksi lang po ito kasi 30 minutes from now, I will be lining up for my flight pabalik sa New York. Okay. Una, nabulgar po doon sa Senate impeachment trial laban kay Chief Justice the late Renato Corona na ang mga witnesses at mga ebidensyang ginamit nila Risa Hontiveros at ng BFF niya na si Ronald Llamas ay itinanim lang po nila. Sino nakabulgar nito? Walang iba kundi si Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya po, hindi ito unang pagkakataon. Yun po ay mismo na-discover na ang political mercenary, ibig sabihin po yung bayad na ginagamit upang mangwasak at magsagawa ng demolition job sa politika, ay talagang mayroon pong mga pangyayari na kinaiinvolbaban, no? Na kinasasangkutan ni Senator Risa Hontiveros. Hindi pa siya senador. That was the case about the impeachment of Chief Justice Renato Corona. Pangalawa, ito po sa Kian de los Santos case na kung saan sinampahan nga siya ng reklamo nila Congressman Jing Paras at ng grupo po ng mga nagsisiwalat hinggil sa diskarte niya na magtanim witness sa kaso po ng investigasyon doon sa Kian de los Santos case regarding the war on drugs. So pangalawang beses po yun Pangatlo, ito po ang pagbubulgar ni Attorney Ferdinand Topacio. Hinggil naman ito sa Parmali case na ginamitan din po niya ng manipulasyon. According kay Attorney Topacio, tanim witness and witness tampering din po ang ginawa ni Risa Hontiveros. So strike 3, yan po ay direct personal knowledge mismo ni Attorney Ferdinand Topacio. Itong kay alias Rene po, strike 4 na po ito mga kababayan. Ibig sabihin po, pang-apat na ito, that there is a consistent pattern ng paggamit ng mga tanim witness, paggamit po ng tampering of witnesses on the part of Risa Hontiveros. At dahil po dyan, mayroon tayong kababayan dito na nakakakilala kay Ka Eric at nagla-live po kami sa George Bush Airport. Ayan si Manong. At nag-fist bump kami, naka-live tayo Manong. Palagi akong nanonood Na mga manggagawang Pilipino po dito sa W. Bush Airport. Ang pangalan niyo Manong ay? Agapito Sali. Si Manong Agapito. Manong, salamat at ikaw ay sumusuporta. I'm going live sa pag-react ko dito sa ginawa ni Senator Hontiveros na nagreklamo siya dahil ibinulgar siya na nagtatanim ng witness. Kamusta ka dito Manong? Briefly Okay lang. Yeah. Kamustahin mo mga kababayan natin? Live tayo mga almost 700 na nanonood na ngayon sa atin sa Ka Eric Celis YouTube channel. Ay Go ahead. mga kababayan ko dyan, lalo na sa Mindanao. Taga Mindanao po ako. Hoy, Yeah. anong probinsya mo? Pinanganak ako sa Melboc, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Ilonggo? Ilonggo, Cebuano. Ilonggo, Cebuano. Okay. Yeah. So, Kumusta kayo? Marami nakakilala sa akin kasi may din ako. may Facebook. Si Manong Agapito po, ang apelyido mo ay Sali. Sali. Yeah. Si Manong Agapito po ay dumaan dito at nakita niya po si Ka Eric. Yeah. Manong, brief reaction mo lang. Magulo ang politika sa Pilipinas at hindi po na pupupusan ng gobyerno ang kaayusan at kabuhayan ng mamamayang Pilipino.
Ano pong epekto sa iyo bilang mamamayang Pilipino dito sa Estados Unidos sa nakikita mong kabulukan at kawalan ng direksyon kundi pagkabagsak ng buong bansa sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Miramontes? Hindi gaano ako fan sa politika, pero of course, concerned din ako kasi apektado din lahat tayo kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas. So, Dahil ang mga pamilya mo nandun pa rin. yeah, hello. Ay, si Manong Agapito dyan sa Mindanao, sa Sultan Kudarat, ha? Okay. So, para sa iyo, apektado pa rin sila. Apektado lahat. And you are also watching the news about the Philippines. Yeah. Updated ho ako. At paano mo nakilala si Ka Eric na nakaupo dito kanila? Palagi kitang napapanood. O, picture mo na picture. Huwag mo na kayong umalis, ha? Kasi pambihirang pagkakataon to na makasama natin ang ating kababayan, makadaupang palad natin si Manong Agapito. Sige, Manong, go. Okay. And then I will continue. Thank you. Ipapost ko pa na. Oo. Yes, Manong Agapito. And si Manong Agapito po, ayan, ay isa sa mga kababayang Pilipino natin na nagsusumikap na mabuhay ng marangal dito po sa Houston, Texas, at napakabuti po ng kanyang kalooban sapagkat kahit ako po ay nasa gilid na bilang kababayan, nilapitan niya po ako at sinabi niya na nasusubaybayan niya po ang mga pagla-live ni Ka Eric. Manong, maraming salamat and God bless you. And thank you for supporting Ka Eric. At mag-subscribe ka sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Nakasubscribe na po ako. Bye-bye. You can post that. Bye na si Manong Agapito. Okay. Thank you, Manong. So, nag-ano muna tayo, nagbigay ng ating paggalang kay Manong Agapito. Wow, very good. Kahit sa sulok ng mundo may Pilipino. At mga mabubuting Pilipino. Mga kababayan, ano. So, ang panghuli punto ko po sa pag-live ko na ito, ang mensahe ni Risa Hontiveros is very clear. Gusto niyang patahimikin. Gusto po niyang itigil na ang pagsisiwalat ng mga modus operandi niya involving tanim witness, pamimili ng witness, and tampering of witnesses. At sa gilid ko po si Aya Marin at si Marin Maria. Filipino? No. Filipino? Ano? Akala ko mukhang Filipino, Latino. Yeah. Filipino. Yeah. Thank you. Yeah, of course. 400 years we were under Spanish colonialism. That's why they have a lot of Spanish name, right? Yeah, Celi, Santos, Cruz. Yeah. So mga Latina pa na mga nagtatrabaho din sa Houston Airport dito sa George W. Bush Airport. Mga kababayan, gusto ni Risa Hontiveros patahimikin ang mga kritiko instead na sagutin ng tama at tapat ang very serious na allegations laban sa kanya na kanyang sinasalaula at kanyang binabalahura at inaabuso ang kanyang yapang divert yan kay Eric para hindi siya mapukusan at hindi mapukusan ang kabulukan ng gobyerno. I agree sa reaksyon na yan, but kailangan nating sagutin. So hindi dapat tayo matakot, bagamat mapiperwisyo tayo, posibleng ito ay masampahan tayo ng kaso, subalit maghahanap tayo ng pamamaraan na makasagot tayo at makapagpaliwanag. Sapagkat ang the price of freedom is vigilance. Kung hindi po natin paninindigan at igiit at ipaglaban ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag at sa matuwid na pagpupuna sa mga opisyal ng gobyerno na nag-aabuso at gumagawa ng kalapastanganan at mga anomalya at krimen laban sa kabutihan ng mamamayan, wala na po tayong mapupuntahan kundi paglugmok. Sabi ni Bangag Resign Movement, the original PhilHealth Queen. Yun pa nga, no? Strike 4 na siya kay alias Rene ito. May PhilHealth scandal pa siya. So para sa akin po, ang dapat gawin ni Risa Hontiveros, on my personal note, huwag niya kaming takutin. Sagutin niya ang kanyang pananagutan hinggil sa pagkakabunyag nitong iskandalusong involvement niya sa modus operandi na sinasalaula nila, inaabuso nila at ginagawa nila ng kasiraan ang Senado by abusing her power as a Senator of the Republic of the Philippines bilang isang mercenary, political mercenary, mga kababayan, bayaran na operator na ang layunin ay gumamit ng poder sa gobyerno, pundo ng gobyerno para gamitin sa pangpolitikang kasiraan ng mga kalaban nila sa politika. And for that matter, sina Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, that includes Pastor Kibuloy. Ngayon,
dapat ang ginawa ni Risa Hontiveros hindi ang pananakot. At wala namang matatakot sa kanya. At sapagkat ito ay layunin at tungkulin ng bawat mabuting mamamayan na tayo'y pumuna ng nararapat. Hindi po hindi dapat impeachment ang pag-usapan, kundi dapat pag-usapan po ang Ethics Committee investigation laban kay Risa Hontiveros. I agree. Tama po yung sinabi ng ating viewer, si Goldie Roger. Tama po yun, Manong Goldie, or babae yata ito, Goldie Roger. So, dapat nag-leave of absence po si Risa Hontiveros. Ano pong ibig sabihin ng leave of absence? Dapat sinuspend niya ang sarili niya. At kung pwede, kung hindi niya kaya mag-resign, ang mga 6 na buwan o 1 taon, mag-leave of absence siya. At bigyan niya ng puwang, bigyan niya ng matuwid na oportunidad ang Senado upang siya ay maimbestigahan ng patas at tama. Hindi yung kanyang tatakutin niya ang mga vloggers, tatakutin niya ang whistleblower na si alias Rene, and then gagamitin niya ang mga pag-file ng kaso para sa pananakot. When you are guilty, without admitting being guilty, your usual reaction is to harass the messenger and create opportunities that you are going to suppress. The more opportunity of coming of truth, yung paglabas ng katotohanan ay gusto mong pigilan. Kaya niya tinatakot kami sa pagsasagawa ng mga kaso, pagsasagawa ng mga harassment at pananakot using the NBI, using the filing of cases. Okay? So nararapat lamang na mag-resign si Hontiveros. At kung hindi kaya niya ng sikmura niya na mag-resign siya, dapat mag-file po siya ng leave of absence. Yan po, ang Hontiveros is what you call a political hack job. Opo, ang tawag ko nga sa kanya, D.W. Lingayen, political mercenary. Sapagkat ang ibig sabihin po ng political mercenary, you are for hire para magsagawa ng mga special political operations and political demolition job. The way Risa Hontiveros is being exposed right now sang sunod-sunod na mga pagbubunyag sa kanya nito ni alias Rene. So tama po, political hack job, political mercenary. Yan po ang kahalintulad ni Risa Hontiveros. So wala pong dapat matakot, wala po dapat umatras dito sa pananagutang ginawa ni Risa Hontiveros na kanyang inaabuso at kanyang pinagsasamantalahan ang mga kawawang witnesses by using them as tanim witnesses according to the revelations of alias Rene na handa niyang panindigan, I suppose, at according po sa mga mahabang kasaysayan ng involvement ni Senator Hontiveros mismo dito sa pagkakasangkot niya sa mga tanim witnesses and witness tampering operations. So sa panghuli po, ang nais kong ipaabot na mensahe, Senator Hontiveros, kung hindi mo kaya mag-resign, at least man lang magkaroon ka ng kahihiyan. Mag-file ka ng leave of absence kahit mga 6 na buwan o 1 taon at bigyan mo ng patas at matuwid na oportunidad ang pagkakaroon ng Senate Ethics Committee investigation laban sa inyo. Instead na mag-file ka ng panggigipit at panunupil na uri ng kaso na gusto mo pa kaming takutin. Baka nakalimutan mo, magbasa-basa ka rin minsan. All public officials are always accountable to the people. Ang aming pagpupuna at pagkukomentaryo hinggil sa iskandalusong pagkakabunyag ng iyong involvement sa tanim witnesses modus operandi ay bahagi po ng pinili mo na buhay bilang politiko, bilang public official, bilang government official. Kaya wag mong gamitin ang iyong poder at kapangyarihan at mga koneksyon para ang mga nagpupuna at nagsasagawa ng malayang pamamahayag upang magkaroon ng matuwid na pag-unawa ang mga mamamayan hinggil po sa mga malulubhang issue na mayroon pong public interest na kabuluhan, like ang paggamit mo ng Senado ng poder at pundo at kapangyarihan para sa iyong special political demolition job. Yan po ay seryosong mga bagay na dapat mong sagutin ng tuwid at tapat at hindi po sa pamamagitan ng pangaharas ng kaso. Klaro.
Pangalawa, Risa Hontiveros, if you cannot afford to file resignation dahil atat na atat kang baka makapangunyapit ka pa sa puder at magagamit mo ito, ang iyong mga gimmick, at least man lang magkaroon ka ng katiting na kahihiyan na ikaw ay magkaroon ng konsensya, kahit mga 2 pulgada lang na konsensya, at mag-file ka ng leave of absence. Ura mismo, and then submit yourself to a fair and objective ethics committee investigation so that the truth will be established at handa mong sagutin at panagutan ang mga ginawa mo dahil ito ay isang pagpapakita ng isang matured at mayroon pong paninindigan na tama na uri ng government official na hindi balat sibuyas, hindi po kapal-apog, at hindi po winawalang hiya ang poder at kapangyarihan. The way you are being exposed right now by a certain alias Rene, including the group of Congressman Jing Paras and even the group of Attorney Ferdinand Topacio. So mga kababayan, magbabalik po si Ka Eric maya-maya lang. Maybe mga hapon ulit magla-live ako. I'll be arriving in New York mga 6:30 p.m. and siguro yan ay umaga sa Pilipinas. I will try to consolidate yung aking reaksyon at mga pagsagot hinggil po dito sa ginawa ni Risa Hontiveros na pagsasampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation pertaining po sa pagkakalantad at pagkakabulgar niya as involved sa modus operandi ng tanim witness at pagbibili ng mga witness, which is a serious crime kung ito'y totoo na dapat hindi ibaliwala ng Senado. And we're happy although hindi direkta na sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla, siya po ay nag-post kanina. Siguro mga 5 hours ago or 6 hours ago, sinabi ni Senator Robin Padilla. Ito pong sinabi niya sa Facebook niya. Kung kayo ay magreklamo, pinapakinggan kayo, gusto nyo pakinggan kayo. At pero kung kayo na ang inireklamo, sasabihin nyo na inaabuso ang freedom of expression, inaabuso ang free speech, at kayo ay magsasampa ng kaso doon sa mga nagrereklamo sa inyo. At dinugtungan po ni Senator Robin Padilla. Ang sabi niya, practice what you preach. Yun po ang banggit ni Senator Robin Padilla. Ibig sabihin po, wala akong ibang nakikitang pinapatungkulan o tinutumbok ng post na ito ni Senator Robin Padilla kung hindi itong, I would use the term ipokrita at mapagkunwari na senadora na si Risa Hontiveros na mayroong malaki at malalim na pananagutan sa taong bayan na kanyang binabastos at sinasalaula ang integridad at ang dignidad at ang independence ng Senado as an institution of democracy where the rights and welfare of the people should be upheld and protected. Hindi dapat ginagamit ang Senado para pagkakitaan na parang negosyo, lalo na po ang iyong opisina at ang iyong kapangyarihan at ang resources para lamang makapagsagawa ng mga maruruming laro sa politika which has been exposed dito sa mga naglalabasan ngayon na revelations kung papaano po nai-involve si Senator Hontiveros sa karumaldumal at iskandalusong aligasyon ng tanimbala and tanim witness nagtanimbala tuloy, tanim witness and witness tampering na ginagawa niya bilang senador at kahit noong hindi pa siya senador. Mga kababayan, bantayan niyo pang pagbabalik ni Ka Eric. That's around mga mamaya siguro mga 7 p.m. Or mga 7 a.m. sa Pilipinas pagkatapos pong makabalik ako sa New York City. Maraming salamat sa mga nagsubaybay. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino.